Hello po mga kalingap, mapagpalang araw po sa ating lahat. At ito po si Vigis Kim Official. At bago natin umpisahan ang vlog pong ito, maaari po na i-share nyo po ang ating vlog, ating video at pa-likes na rin po. So ito po ay regarding doon po sa aking post yesterday. No? So may mga nakapanood po, no? And may mga nakabasa po regarding doon. And halo-halo yung mga naging um, reactions, no, about po sa ating post. And wala na po sana kung dapat pang i-explain, pero dahil for curiosity ng iba, and may nagsabi sa akin na kailangan ko mag-explain, no, so explain po natin din yung side natin, bakit natin na-i-post yun. At syempre, yung kahit masama pa yung pakiramdam po natin, no, di tayo nakapag-vlog ng maayos kasi masama pa po at may trangkaso. So, kaya pa naman natin na maggawa ng video ngayon kahit dito na lang po sa bahay. Sa pamamagitan po nito, ma-explain natin. So, ba't ko nga po pala post yun? No. Una pong factor kung bakit ko po nakapag-post ng ganun is dahil po rin sa mga hindi natitigil na mga pangbabash at mga natatanggap ko na mga pangmumura. No, hindi ko na lang po babanggitin kung sino yung mga taong yun. Pero still, sa nakaraan ko pong live ay meron po ako nabanggit doon na pangalan din na grabe po ang pambabalahura sa akin. Alam niyo naman po sa mga nakikilala po sa akin. Gumawa po ako ng video na to, hindi po para kumuha ng simpatya po ninyo o awa. No, gumawa po ako ng video na to express my feelings po and thoughts at syempre ang side ko na kung bakit ko po nagawang mag-post yun. Una po, dahil po sa mga walang tigil ng pambabash sa akin. Kahit saan ako pumunta, no, may nagsasabi nga na hindi ko alam kung saan ako talaga pupunta. No? Yes po, totoo yan. Pero this time, na nasa Kalingap po ako, at hindi na po ako aalis sa Kalingap. Hindi naman po talaga ako umalis. No? Yung unang factor po na walang tigil talaga, kahit saan ako pumunta, palaging merong masasabi ang ibang tao mula sa ibang community. Alam niyo po, wala naman po sa idol niyo ang problema. Kadalasan po dito po sa mga supporter na nanggugulo. Tahimik na po ako eh. Kahit nung nasa racial community ako, nakala-racial, tahimik po ako. Pero still, hindi niyo talaga ako tinatantanan. And then now, na nandito na po ako sa Kalingap, na ang ginagawa ko naman ay nakikita ninyo na nagcha-charity ako. Still, may mga talaga pa rin po na masasabi. Nananahimik ako, bigla akong bubulagain. Bigla kung anong magsasalita. Keso galit ako sa'yo, galit na galit ako sa'yo, Kim. Umalis ka sa ganito, iniwan mo sa ganito. No, madali lang po talaga manghusga without knowing the whole truth. Kung ano ba talaga yun. At syempre, maraming mag-comment dito na kunwari, kabisado na nila po ako. Ugali ko daw na ganito. Grabe. Alam po ninyo sa mga nakakapanood po sa akin, sa mga nag-subscribe sa atin, na hindi po ako about sa issue. Itong content ko hindi puro issue, kundi pagcha-charity po. Nakita nyo naman po yung mga views natin. Trying hard na nga tayo eh. Trying hard na po tayong gumawa ng content or maghanap ng pwedeng matulungan. No, ako po sa totoo lang, no, pagamat wala pa tayong kakayahan talagang tumulong ng malaki, ginagawa po natin para pag ang goal ko po kasi pag naka-scout, i-refer ko po sa talagang mas may kakayahan na tumulong, no, katulad ni Kuya Val, Kalinga Prab. Sa ngayon po talagang hirap po talaga ako.
At wala po talaga tayong sponsor as in. Wala po. As in po. Kaya kung di pa ako magtatrabaho, di wala pong mangyayari. Nagcha-charity vlog po tayo hindi para din makatulong, kundi para makasurvive. Kasi wala man po tayong ibang aasahan. Kahit saan po ako pumunta, na nandito na ako sa Kalingap, ang rami pa rin sinasabi ng ibang mga supporter, ibang tao, na para bang kung makapagmura sila sa akin, para bang sila yung nagpalaki, sila yung nagpadede sa akin, nagpalit ng diaper ko, kung murahin ako, kung minsan sinasama pa yung magulang ko. Grabe. Tao lang din po ako, no? Oo, nasa social media tayo, vlogger po tayo, pero it doesn't mean na hindi ka papatol sa mga nambaba sa'yo. And sorry po kung may mga tinamaan, kung napamali sila ng pagkakaintindi about sa post ko na real talk sa mga kumikita ng daan-daan o milyon na sahod with charity vlogger. No? Yun naman po ay thoughts ko lang din. And syempre, no? Pagkakamali ko kaya pasensya na po sa mga natamaan. Nagawa po ako ng video na to hindi para po humingi ng simpatsya. Kung hindi po ay mag-sorry din sa inyo. No? Hindi naman po mabigat sa akin na humingi ng dispensa about sa post na yon. Kaya, sorry po kung nakakapagbitaw ako ng mga ganong salitain. Pero sana naman po pakiusap ko na kung ngayon po ay nasa Kalingap ako ay wala naman pong masama. Dahil unang-una ay dito naman po talaga ako sa Kalingap. Dito po ako lumaki ang channel. Siyempre nasa pagsisipag din natin yon. Sabi ko nga, kahit saan po kayong community mapunta, kung hindi ka magsisikap sa sarili mo, ay hindi ka aangat. Pero alam niyo po ako at kilala niyo po ako na hindi po ako umangat para manira ng iba. Hindi ko po kinaangat. Hindi umangat ang channel na to ng puro paninira sa kapwa. Kaya sana po, pagbigyan niyo naman po ako na baguhin at ayusin yung mga mali ko na gawa noon. And about naman po sa mga hindi ko po natapos na proyekto katulad sa pabahay kay Tatay Rafael. Isa rin po yun until now sa iniisip ko kung bakit po ako nagpapatuloy sa pag-charity vlog na matapos ko ang pabahay ni Tatay Rafael. Gusto ko po yung matapos. Kaya sana po, hayaan nyo naman po ako magtrabaho ng maayos. Hayaan nyo ako na mag-charity ng maayos. Kasi ang hirap nun, napagod ka na nga sa trabaho, pagod ka maghapon, and then wala ka namang ina-expect na mataas ang views. Basta, makatulong ka lang. Pero, makakabasa lang tayo ng mga ganong masasakit na salita mula sa ibang tao. Na para bang kasalanan natin na umalis tayo sa ganito. Umalis tayo sa grupo nito, nawala tayo sa grupo na to. Minsan ayaw ko na lang din po magsalita. Gusto ko na lang din manahimik. Gusto ko na lang ipikit balikat lahat ng mga naririnig at nababasa ko. Pero minsan napupuno lang din po tayo dahil tao rin po tayo. Iusap ko lang po. Hayaan niyo po ako na gawin yung trabaho ko. Hayaan niyo po ako na mag-focus sa isang goal ko kundi ang charity. Siyempre po sa Team Kalingap, lubos po ako nagpapasalamat kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, sa buong Team Kalingap members. Maraming po salamat sa muli pong pagtanggap niyo po sa akin. Maraming po salamat. At siyempre, sa racial community, kay Rachel maraming salamat. Sa family Morales, sa pagkukup sa akin noon. No? Wala naman pong issue sa pag-alis ko, no? Sa Morales family, wala naman po. No? Actually, wala naman po. Kahit kay Ruel, wala naman po naging issue. Ang nagiging issue lang po talaga
ay ang mga supporter. Nakapanglait, makapagmura, halos halongkatin nila buhay ng tao para makapanira. Na para bang ikaw yung nagpalaki sa kanila. Yan, at isa pa po no, sa gusto kong linawin, sa muli kong pagbabalik sa Team Kalingap, ay marami po tayong mga nababasa katulad ng tayo daw po ay spy. Spy daw po ako ng isang YouTuber o vlogger. Kaya po ako bumalik sa Team Kalingap. Hindi ko po alam kung paano nyo naiisip yung mga ganyan o baka dahil lang sa kakapanood ninyo ng mga movie. Pero hindi po. Ito po ay nakausap ko si Kuya Val. And then, in-explain ko lahat-lahat kay Ninong Val kung bakit gusto ko ulit bumalik sa Team Kalingap. Unang-una po, sa Kalingap talaga ako. At pangalawa, humingi ako ng tulong para kay Kuya Val upang naman din po na ma-survive natin ang ating channel. Lahat naman po ng charity vlogger, ganun po ang nasa isip, hindi lang po ang pagtulong, kundi yung kanila ding channel is mag-grow upang mas marami pa sila na matulungan din. Well, sa case ko naman po, nakikita nyo naman po na hindi man kumaabot ng kahit 1,000 yung views natin o 1,000 views. Hirap pa. So, ito pong muli kong magbabalik sa Team Kalingap ay bukal po yan sa puso ko at yan talaga po. At wala po kong halo na iba pa na agenda para kung bakit po ako bumalik sa Team Kalingap. Hindi po ibig sabihin na balimbing ako. Hindi ibig sabihin na spy ako. Sa mga nakaraang community po na nakabilang ako ay naging tapat po ako. At ibinuhos ko po yung buong best ko para makatulong din doon. And kung bumalik naman po sa Team Kalingap, para naman po sa akin ay wala naman po yung mali na bumalik ako sa Team Kalingap at hindi naman po dapat i-issue pa yon. Dahil unang-una, dito naman po ako sa Team Kalingap. Nagsimula. So, sana po naintindihan at naunawaan po natin. Itigil na po na natin yung mga mapaglarong isipan. At ang gusto ko po ay katahimikan. Hindi na po mauulit yung mga ganong pag-post na yon. Ang gusto ko na lang po ay katahimikan. So sana po ay naintindihan po. Alam ko hindi man po maintindihan ng marami or ng karamihan. Pero alam ko may nakakaunaw at makakaintindi po sa akin. So again po, maraming salamat unang-una kay Kuya Bas Santos Matubang, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, sa buong Team Kalingap po na pag-welcome sa amin ng kapatid ko. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat. And asahan po ninyo na gagawin ko po yung best ko at hindi na kung ano na pang mga ipopost sa social media. Maraming pong salamat sa mga nag-subscribe sa ating channel, sa mga patuloy pong nanonood at sumusuporta. Maraming pong salamat. So, again po, ito po si Regis Kim Official. Maraming pong salamat po sa inyo pong lahat.